Ito ngang mga bagong akusasyon nila kay Kibuloy. Parte pa rin ito sa mga Duterte, kalyado ni Duterte. Mga akusasyon nila ni Kibuloy. Ito mga bagong akusasyon ito idinitalye na ng PNP. Okay, ito pakinggan natin yung mga bagong kasalanan ni Kibuloy na ngayon lamang lumutang. Hay nako. Iba't ibang batang babae kada araw ang minomolestya umano ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon po yan sa mga bagong lumantad na biktima. Di umano di umano. So, hindi pa natin alam kung ito ay totoo o hindi. Ng self-proclaimed appointed Son of God. Pero gitang kampo ni Kibuloy, gawa-gawa lamang ang mga akusasyon. Nasa frontline na balitang yan, maniniwala ba kayo sa kampo ni Kibuloy na lahat ng ito ay gawa-gawa lang? Nasiraan si Kibuloy? Naniniwala ba kayo? Ayan, Castillo. Pang-aabuso sa ngalan ng pananampalataya. Yan daw ang sinapit ng ilang babaeng minor de edad sa kamay mismo ng tinitingala nilang leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Yun ang sinabi ng PNP kahapon na lumutang ang ilan sa mga biktima sa kasagsagan ng operasyon sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Kwento raw ng mga biktima, kabilang sila sa tinatawag na pastorals o yung mga babaeng nasa inner circle ni Kibuloy. Ilan sa kanila nasa edad 12 pa lang noon. Kanina ilang pang bagong detalye ang inilabas ng PNP na galing daw mismo sa mga biktima. Lumalabas na may scheduling umano ang mga batang babae na dumaraan sa kamay ng pastor. Itong particular na bata na to, ikaw ay pang Lunes, ikaw ay pang Tuesday, di umano. Ikaw ay pang Wednesday, at paulit-ulit pagkatapos gamitin di umano. Para sa akin ang mali ng PNP dito, bakit isinapubliko nila? Bakit inilabas nila ito sa media? Na wala pa man silang, this is not convicted yet. Yan ang hirap sa iyo, PNP. Wala pa kayong ebidensya. Sana ang ginawa nyo, ini-entertain nyo lang yung mga nagre-reklamo. Pero hindi nyo idinitalye kung ano nung yung nangyari. Kasi para sa amin, sa taong bayan, this is part of paninira ni Kibuloy. Diba? Ito ay dapat hindi isinapubliko. Kasi iimbestigahan pa ito kung totoo. What if hindi ito totoo? Di ba? At nakapagbitiw na kayo ng salita dyan sa media, ikawawa si Kibuloy. So, on the part of Kibuloy, nasaan na rin yung right ni Kibuloy? Di ba? Inapakan nyo ang right ni Kibuloy. Merong nag-aakusa. What if nagsisinungaling itong mga... Hindi ko sinabing nagsinungaling sila. What if nagsisinungaling sila? Hindi kawawa si Kibuloy. Pero kung totoo, wala problema. Pero to be safe, wag na lang sanang ipamedya. Yan ang hirap sa inyo Dati na itong ginawa ni Rimulya nung panahon kay Teves, nung panahon kay Bantag. Wala pa namang exact na statement sa mga pangyayari, kung anong investigation. Nagbigay na kayo ng statement na ito yung ginawa, ganon, ganyan. E di sino bang hindi nasaan na ang right? So, ibig sabihin, sa madaling salita, kung i-analyze namin ito, pamumulitika na naman ito. O yan, Fajardo, sabihin mo ito. Ito yung mga sinabi ng mga biktima. O, sabihin mo ito. O, para masira si Kibuloy. Kung masira si Kibuloy, masira si Duterte. Yun ba ang gusto nyong... Kasi di umano pa ito lahat. Lahat ng mga sinasabi ni Fajardo dito, i-investigate pa ito. So how unfair ito sa part ni Kibuloy? Ni Pastor Kibuloy, itong mga bata, ang sinasabi sa kanila ay they are still pure, intact pa rin yung kanilang pagkababae dahil ang nakipagtalik sa kanila ay Espiritu ng Diyos. Ang higit daw na mabigat yun mabigat yun na testimonies ng isang mga biktima. Pero ang tanong, Fajardo, dapat gitna kayo. Bakit parang sa tingin ng taong bayan parang doon kayo kumakampi sa mga biktima kaagad? Hindi pa nga natin alam kung si Kibuloy rin ay biktima dito.
binibiktima si Kibuloy ng paninira. So, gitna lang. Yun ang mali ng PNP. Nagpapalabas kayo ng statement ng mga di umano pa. Wala pang katotohanan na-prove ng korte. Bahala, tila alam ng ilang mga magulang na miyembro ng KOJC ang nangyayari. Ang isang sinasabi is Diyos ang kanilang pinagsisilbihan at kung ano man yung gagawin nila ay yun yung parang kanilang passes to heaven. Di umano, okay? Kasi hindi pa ang side na pinapakinggan ninyo, Fajardo, is side dito sa mga nagrereklamo. Pakinggan nyo rin ang side ni Kibuloy. Okay? Bakit hindi nyo pakikinggan ang side ni Kibuloy at magpapamedya rin kayo? Na lahat ito ay gawa-gawa lang. Ganun sana. Di ba? Pero ako sa mga biktima diyan na nagrereklamo sa PNP, ako nirerespeto namin kayo. Kasi what if totoo, 'di ba? Pero dapat hindi ko binabash ang mga biktima, hindi ko rin binabash si Kibuloy. Gitna tayo. Pero ang binabash ko dito, itong mga PNP. Nagpapakita kayo na one-sided lang kayo. Dapat gitna kayo in every situation. For a parent to allow this, I don't know kung bakit nagagawa ng isang magulang. Hindi ko sinabi na malinis si Kibuloy. Let me tell you mga audience ko dito, hindi. Ang sa akin lang, ito lang PNP. Dapat kayo, yung the way kayo mag-handle ng mga situations na kagaya dito, be careful kayo. Dignidad ito ng mga tao eh. Kung magpapalabas kayo ng statement, see to it na walang masisira. Gitna lang kayo. Ang korte po, remember Fajardo, ang korte lamang po ang may karapatan, that will give judgment at the end of the day. Sila po ang may karapatan na magsabi na ikaw ay guilty or not guilty. Okay? So, dapat kayo, kung meron kayong statement dyan sa PNP, you have to clarify things na merong nagrereklamo ng ganito. Okay? Hindi pa natin na... example kung ako si Fajardo, ang tamang gagawin ito. Meron pong mga biktima na nagrereklamo laban kay Kibuloy na ito raw di umano ang pinanggagawa ni Kibuloy. Pero we also have to listen sa kampo ni Kibuloy dahil hindi po tayo agad makapag-testify na ito ay totoo o hindi. Ang korte lamang po. Ganon. Ganon yung pag magpapamedya tayo, Fajardo. Hindi yung magpapamedya kayo na parang masisira yung pangalan ni Kibuloy kaagad. Dapat yung mo-deliver ka ng impormasyon sa media, dapat ang nangyaring reklamo na may nagreklamo. Pero hindi ibig sabihin lahat ng ito ay totoo. Okay? Kasi wala pang nakakaalam, Fajardo. Ang may alam dito, si Kibuloy lang at ang biktima kung totoo ba ito hindi. Sa dalawang parte na yan, may isa diyang nagsisinungaling. It's either si Kibuloy ang magsisinungaling or itong mga biktima ang magsisinungaling. So dapat ikaw, gumitna ka muna. Yan ang punto ko dito. I-offer yung anak nila in the name of faith. Para raw mapatahimik ang mga biktima, tinatakot umano sila na may angels of death daw na tutugis sa kanila. Hindi natin alam kung ito bang angels of death ay literally mga sinasabing mga goons nila Kibuloy or just a figurative speech na sinasabi para takutin ang mga bata. Umaasa ang mga otoridad na magkakaroon ng sapat na lakas ng loob ang mga biktima para mapatibay ang kaso laban sa pastor. Sagot naman ng kampo ni Kibuloy, peke at gawa-gawa lang ang mga dagdag na alegasyon ng sexual abuse. Hindi totoo yan. So, kilala ko si Pastor hindi lang bilang abogado but bilang kaibigan. Mabait si Pastor, very humble. Hindi mangyayari yung mga pinagsasabi ng mga allegation. I'm sure peke lahat yun. Itinanggi rin ng abogado ni Kibuloy na mayroon siyang private army. Samantala, umaasa naman ang legal team ni Kibuloy na magpapasya na ang korte
sa hiling nilang mailipat sa kustudiya ng AFP ang pastor. Nagbabalita mula sa front. So, ayan. Kayo dito sa mga audience ng Don Mar TV, hindi ko kayo pipilitin na maniniwala kayo sa aking opinion, okay? Kasi tayo dito, may kanya-kanya tayong opinion, okay? Magrespetuhan tayo ng opinion natin. That is what you call demokrasya, okay? Demokrasya po tayo, okay? So, as of now, hihintayin natin ano ang magiging resulta nitong mga bagong reklamo laban kay Kibuloy, okay? Ang tanong, ito yung tanong, nagpalabas ba sila ng bagong reklamo kay Kibuloy kasi mahina yung unang mga reklamo? Mag-comment, mag-react, babasahin natin yan sa comment section. Okay? So guys, maraming salamat sa mga nanonood dito ngayon, especially dito sa ating mga moderators, Merciful Alferez, Mix Duhina, yung ating secretary, Chris Sally, sino pa bang nandito? Corazon Ostero, ayan, Deo TV, punta ka dito sa bahay. MJ, Mix Duhina, sino pa ba? Merciful Alferez, Ruby Tabios, ayan, maraming salamat. Marian Julian, Chris Sally, sino pa ba? Maraming salamat. Banggitin yung pangalan nyo kasi hindi ko na lahat makita yung mga sino yung nandito. Alicia Gayo, Sir Don, bakit yung mga biktima hindi sila nagsampa ng kaso sa korte? Bakit dyan sa Senado mga bias yung mga tao na dyan? Hindi ko lang alam. Susunod siguro pupunta yan sila sa korte, di ba? Kasi ang tama naman siguro, korte ka agad. Pero gusto nilang mapamedya pa . Okay, so maraming salamat.